Nagsimula ang kwento kay Juan na isang mahirap na binata na hindi man lang kayang bayaran ang kanyang upa sa apartment. Nagtratrabaho ito bilang isang artist at habang nagbibigay ito sa kanya ng kaunting pera ay hindi pa rin ito sapat. Nakita natin siya na nakaupo sa kalsada na nagpipinta ng larawan ng isang magandang babae at nang matapos niya ito humanga ang babae sa sining ngunit sa oras na magsisimula ito ng bagong painting isang magandang sasakyan ang huminto at sa loob nito ay ang pinakamayamang lalaki sa lungsod. At sa gulat ni Juan ang lalaking ito ay ang kasintahan ngayon ng ex ni Juan. Ang mayaman na lalaki ay sinadyang ipahiya si Juan sa harapan niya habang naghagis ito ng pera sa kanya at tinuya siya na bayad na ang kikitain niya sa isang araw at pagkatapos ay tumawa sa kanyang mukha. At si Juan na nahiya sa ginawa niya ay mabilis na kinuha ang kanyang gamit at nagtungo sa kanyang sira-sirang sasakyan. Bumalik si Juan sa kanyang nayon at isang lugar na puno ng mga artist at gallery at tahanan ng mga pintor at isa itong langit para sa mga artist. At sa kanyang pag-uwi tumakbo ito sa kanyang landlord na siningil siya sa utang nitong renta. Dahil sa inis itinapon ni Juan ang pera sa kanyang mukha at bago ito umalis sinabi ng landlord sa kanya na sa huling buwan lamang ito at may utang pa ito sa kanya. Tumugon si Juan na magbabayad ito kalaunan na ikinagalit ng landlord at naghagis ito ng bote ng tubig sa kanya. Pinunot ni Juan ang bote at inilagay ito sa kanyang koleksyon at nagtitipon ito ng mga plastik ng bote sa bawat katapusan ng buwan. Ang landlord ay ngumiti at sinabing ganun mag-isip ang mahirap na lalaki at tinutuya si Juan sa pangungulekta nito ng plastik. Pagkatapos ay binisita ni Juan ang kanyang dream gallery, isang lugar na nais niyang ipakita ang kanyang sining balang araw. At araw-araw nilalapitan nito ang may-ari ng gallery at hinihiling sa kanya na sponsor ang kanyang sining at nagbibigay din ito ng pera sa kanya ngunit ang may-ari ay tumawa at sinabing hindi man lang aabot ang pera niya sa 1 metro ng espasyo sa dingding. Iniwan nito si Juan at nagtungo sa itaas ngunit sinundan siya ni Juan at nakikiusap sa kanya na ipakita ang kanyang sining. Malamig na tumugon ang may-ari na ang sining niya ay basura at ipinagtanggol ni Juan ang kanyang sarili at sinabing nagbago na ang sining niya at kahit pa ang nobya niya na si Tian ay humahanga dito. Sinabi ng lalaki na si Tian ay bulag at nawala nito ang kanyang paningin dahil sa problema nito sa mata ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay itinuro nito ang isang painting ng patatas at sinabing pag tinitignan niya ito nakakaramdam siya ng gutom at ganun kaganda ang painting na yon. Nanlumo si Juan at hindi alam kung ano ang sasabihin at si Tian na hindi nakakakita ay nakakapagtrabaho lamang bilang isang massage therapist at sa kasamaang palad ng trabaho na ito ay naglalagay sa kanya sa harassment at sinasamantala ng mga tao sa lugar ang kanyang kapansanan. At isang araw nahuli ni Juan ang isang tao na hinaharas siya at mabilis na gumanti at ginawa sa kanila ni Juan kung ano ang ginawa nila at sinabi na ngayon ay nararamdaman na nila kung ano ang ginawa nila. Umasa siya na magsisisi ang mga ito ngunit sa halip ay sinuntok siya at pinagtulungan ng dalawa. At pagkatapos ng pananakit si Juan at Tian ay nagtungo sa apartment kung saan inalagaan nito ang kanyang sugat. Sinabi ni Juan na pinagumpog niya ang dalawa ng walang awa at si Tian na narinig ang pangyayari ay sinabi na oo narinig niyang kawawa ang mga ito ngunit alam niyang si Juan ay talagang nasaktan ng husto. Pagkatapos ay sinurpresa siya ni Juan ng isang regalo na isang pares ng sapatos at nagustuhan niya ito habang sumayaw sila at habang hahalikan siya ni Juan bigla nitong narinig ang isang tao sa silid. Nagtanong ito kung sino yun at sinabi ni Juan na isang kaibigan na pinalayas at nakikitira ito sa kanya. Sinabi nito sa kanyang kaibigan na isara nito ang kanyang mata ngunit hindi komportable si Tian at tuluyang umalis. At nang maglaon si Juan at ang kanyang kaibigan ay nagtungo sa rooftop upang uminom at labis silang nalasing kung saan nakatulog sila. Nang biglang lumitaw ang isang spaceship sa itaas nila at nagising si Juan sa labis na gulat at sinubukan na sabihan ng kanyang kaibigan ngunit ang lalaki ay ganap na lasing. Nakita ni Juan ang isang babae na bumaba sa spaceship at tila mukha itong isang cartoon character at itinuro nito ang dalawa pa na bumaba kasama niya. Sinubukan ni Juan na kunan sila ng litrato ngunit nakalimutan ng tanga na bukas ang flash kaya nakita siya ng mga alien at nawala sa 1 segundo kasama ang kanilang spaceship. Ngunit napansin ni Juan na may naiwan sila at nang sinuri niya ito nakita niya na isa itong panulat at dahil isa siyang artist kinuha niya ito at nagpahinga. At sa sumunod na umaga nagising ito na parang timang at naalala ang lahat. Tinignan siya ng kanyang kaibigan at nagbiro na patay na ba siya o natutulog pa at nagsimulang sabihin ni Juan sa kanya ang lahat ng nangyari at sa kanyang gulat nagsimulang tapusin ng kaibigan niya ang kwento para sa kanya at si Juan ay nagulat sa pag-aakalang nakita rin ito ng kanyang kaibigan. Ngunit pinaliwanag ng kaibigan niya na kanina pa ito kinukwento ni Juan sa kanya habang natutulog siya. At lumalabas na bago pa matulog iginuhit ni Juan ang 3 alien at nawala ng pag-asa si Juan maniwala ang kaibigan niya sa kanya at umalis upang magpinta sa kalsada. At habang gumuguhit ang kanyang pangkulay ay naubos at naghanap ito sa kanyang gamit ngunit wala na siyang makita. Pagkatapos ay nakita nito ang panulat ng alien na napulot niya at nagpa siya na gamitin ito upang tapusin ang painting. Sa una ay sinubukan niya ito sa isang papel at ang drawing na iginuhit niya ay naging totoo.
Labis ang gulat ni Juan at upang kumpirmahin kung ano nangyari gumuhit ito ng isang mansanas at muli ay naging totoo ito. At dahil sa tuwa kinain nito ang mansanas at mas lalong nagulat na ito nga ay totoo. At dahil nasabik inilagay nito ang mansanas sa kanyang bulsa at nagmadali sa kanyang kaibigan upang sabihin ang lahat at pinakita nito ang mga bagay at pinaliwanag na iginuhit niya ito at naging totoo. Ngunit katulad ng dati ang kanyang kaibigan ay hindi naniniwala sa kanya habang kinain nito ang mansanas at sinabing sana all ay baliw. At upang patunayan ito gumuhit si Juan ng isang gold bar katulad ng hiniling ng kanyang kaibigan. Ngunit nakakagulat ang guhit ay hindi naging totoo habang tinuya siya ng kanyang kaibigan at itinapon ang papel palabas ng bintana. Nang biglang may sumigaw sa labis na sakit dahil ang papel ay tumama sa ulo nito at nagalit ang lalaki sa kanila sa paghagis ng brick sa bintana ngunit nakita ang gold bar sa sahig at mabilis niya itong binulsa papalayo. At doon naniwala ang kaibigan ni Juan sa kanya at sinabi nito kay Juan na gumuhit ng malaking gold bar na ginawa nito at pareho silang humanga. At dahil nakatira sila sa isang maliit na silid nagpasya si Juan na gumuhit ng malaking palasyo at biglang lumitaw ang palasyo sa gitna ng lungsod na labis ikinagulat ng mga tao. Dumating ang mga pulis na labis din nalilito at nagtataka sa nakita nila habang sinubukan ng pulis na buksan ang palasyo at doon napagtanto ng dalawa na gumawa sila ng malaking pagkakamali. Sinubukan ni Juan na burahin ang drawing ngunit hindi niya ito alam kung paano pagkatapos ay natuklasan nito ang pindutan sa panulat na binura ang guhit na hindi niya gusto at biglang nawala ang palasyo. At muli ang mga tao ay naiwan sa kalituhan at balik sa kanilang silid sinabi ng kaibigan ni Juan sa kanya na kailangan nilang gumuhit ng pera at hindi bababa sa 200 milyong won. Sinubukan niya ito sa kanyang sarili ngunit hindi ito naging pera at nanatili lamang numero. Kinuha ni Juan ang panulat at mahusay na gumuhit ng stack ng pera at sa loob ng segundo ang silid ay napuno ng pera na nagpatalsik sa kanila. At nang maglaon ng may-ari ng gusali ay nagtungo at pinagalitan ang mga artist sa pag-iiwan ng basura sa labas at sinubukan ng isa sa babae na tumugon ngunit sinabihan siya nitong hindut na maraming lalaki. Pagkatapos ay tinawag nito si Juan upang pangaralan nito ngunit si Juan at ang kanyang kaibigan ay lumitaw na nakasuot ng pangtanga na pinaniniwalaan nilang sinusuot ng mga mayayaman. Inilabas ni Juan ang malaking halaga ng pera at sinabi sa landlord na ito ang upa sa susunod na 100 taon. Ang landlord ay nagulat at walang ideya kung saan nakuha ni Juan ang lahat ng pera na ito. Ngunit si Juan ay hindi natapos at hindi nagtagal nakita ng mga kapitbahay ang 3 mamahaling sasakyan kasama ang mga babae habang nagtungo ito sa pinakamataas na real estate na kumpanya upang bilhin ang palasyo na palagi nitong pinapangarap. At doon nakita nito ang kanyang ex kasama ang nobyo nitong kalbo na tumanggibilhan siya ng villa sa halagang 15 milyon won. Lumapit si Juan sa secretary at nagtanong sa 2 palasyo at sa pinaka-exclusive na lugar sa lungsod. Inilabas nito ang mga pera at binayaran ng mga ito sa harap ng kanyang ex na labis ng hinayang na iniwan niya ito. At sa gabi sinurpresa ni Juan ang kanyang bulag na kasintahan sa pamamagitan ng pagdala nito sa kanya sa bagong palasyo na binili niya para sa kanya. Sinabi nito na hulaan niya kung ano ang nasa harapan niya at sinabi nito na ang 40 milyon won na palasyo dahil ang lahat ay pinag-uusapan siya at sa mga bagay na pinagbibili niya. Si Juan ay nadismaya dahil hindi na ito sorpresa ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pagdiriwang. May isang pasilyo na puno ng mga bisita at pinupuri si Tian sa kanyang bagong palasyo. At dahil hindi ito nakakakita nagdala si Juan ng isang babae na ang trabaho ay upang ilarawan ng lahat sa kanya mula sa mga chandelier at kung gaano kaganda ang buong palasyo. Nag-propose ito sa kanya sa harap ng lahat ng bisita ngunit tinanggihan ni Tian ang kanyang proposal at naglakad papalayo. Sinundan niya ito at nagtanong kung hindi ba siya nito mahal at sinabi na mahal siya nito at nagtanong si Juan kung bakit siya nito tinanggihan at pinahiya sa harap ng lahat. Tumugon nito na ginawa niya ito para sa ikakabuti niya dahil kung ikakasal sila nakakahiya ito sa buong buhay niya dahil bulag ang kanyang asawa at makakapili pa ito ng iba dahil mayaman na siya. Sinabi ni Juan na hindi siya mayaman at ang lahat ng kanyang kayamanan ay nanggaling sa kanyang sining. Napagtanto nito na tila naging sikat ito sa pagbebenta ng kanyang mga painting at pinaliwanag ni Juan sa kanya ang kwento tungkol sa panulat na nagmula sa mga alien. At nang marinig ni Tian ang tungkol sa mahiwagang panulat hiniling nito sa kanya na iguhit niya ito ng pares ng mata at gawin niya itong totoo para makakita ito. Nagustuhan ni Juan ang ideya at nagsimulang gumuhit ng mata na katulad ng mayroon sa isang magandang babae. Naghintay sila sa mata na lumabas mula sa drawing at pumasok sa katawan ni Tian ngunit sa halip ang mata ay lumitaw sa balikat ni Mangfa na nakakatakot. Mabilis nilang binura ang mata upang mawala ito katulad ng ginawa nila sa palasyo kanina. Pagkatapos ay napaisip ang 2 tanga kung gumuhit na lamang sila ng isang muka, ngunit mas magmumukha itong nakakatakot. Kaya nagpasya sila na iguhit ang buong katawan ni Tian at iginuhit ang mata sa kanyang mukha para lumitaw ito kung saan ito nababagay. Ang pagguhit ay tumagal ng 5 oras upang matapos at nang matapos ito sabik na naghintay si Tian na lumitaw ang drawing ngunit walang nangyari.
Naramdaman ni Tien na kinukupal lamang siya ng dalawa kaya naman umalis ito sa bahay. At sa paglabas nito bigla itong naglaho sa pinto at lumitaw mula sa drawing na nakabukas ang kanyang mata at si Tien ay nakakakita na. Nagsimulang ilibat siya ni Juan at dinala siya sa buong China habang si Manfa ay nine-love sa isang TikToker na matagal na niyang gusto. Ang kanilang buhay ay ganap na nagbago at si Juan ay gumawa ng isang art gallery upang ipakita ang kanyang mga pinta na dating walang may pakialam o bumili kahit pa sa murang halaga. Ngunit ngayon ang kanyang painting ay nasa auction na at ang mga tao ay patuloy na pinapataas ang mga bid at ang lahat ng ito ay dahil naging mayaman siya at iniisip ng lahat na dahil ito sa talento niya sa pagpipinta. At sa eksaktong sandali na matanggap nito ang kanyang paningin isang sikat na actress ang nawala ang paningin nito sa isang film set. Ang nangyari ay naging viral at ang mga tao ay nagulat at nagtataka kung ano ang nangyari sa paningin ng artista. Kahit pa ang pera na ginagamit nila sa proseso ng pagguhit ay hindi rin nanggaling kung saan at ang kaparehong halaga ay misteryosong nawala sa isang bangko at nakita ng mga guard kung paano nawala ang pera. Nabaliw ang mga pulis at sinusubukan unawain kung ano ang nangyari at pati na rin ang kalbo ay nakaramdam ng labis na selos at nagsimulang alamin kung paano yumaman ng husto si Juan. At nang marinig nito ang pagnanakaw sa bangko pinagsama-sama nito ang mga bagay at tinawagan ang pulis at sinabi na may kilala itong tao na yumaman sa isang gabi lang at tiyak ito na siya ang nagnakaw ng pera. Natuklasan ng mga pulis na ang serial number sa pera na ginamit ni Juan para bumili ng bahay ay nagtutugma sa pera sa bangko. Nagtungo sila upang arestuhin ito sa kalagitnaan ng isang art auction habang binibili ng mga tao ang kanyang painting. Si Juan at Mangfa ay sinbukan ipaliwanag na wala silang ninakaw na kahit na ano at mayroon lamang silang uri ng isang mahika na nakukuha nila kung ano ang gusto nila ngunit hindi nila binanggit ang mahiwagang panulat. At sinabi nila sa mga pulis na humiling sila ng kahit na ano at lalabas ito sa harapan nila. Ang pulis ay humiling ng isang Ferrari habang si Juan at ang kanyang kaibigan ay hiniling na walang titingin sa kanila habang nagaganap ang magic. Nang biglang lumitaw ang isang pulang Ferrari sa loob ng istasyon ng mga pulis. Ang mga pulis ay nabaliw at dahil walang ebidensya ng pagnanakaw sila ay mabilis na pinalaya. At sa gabing yun may kumatok sa kanilang pinto at sila ay labis na takot at inaakalang mga pulis ito ngunit lumalabas na ito ay ang ex ni Juan na iniwan siya matagal na panahon na. Ang kanyang asawa na si Lee ay sinaktan nito dahil sa matinding selos kay Juan at nagtungo ito sa lugar upang humingi ng paumanhin na hindi nito pinili si Juan at iniisip lamang nito ang pera. Sinabi nito sa kanya na hihiwalayan na nito ang kanyang asawa at babalik sa kanyang pamilya ngunit sinabi ni Juan na wala itong ginawang mali nung iniwan siya nito. At sa panahon na may sakit ang ama nito sa ospital at kailangan nito ng tulong sa pera doon dumating ang asawa nitong si Lee. Sinabi ni Juan na huwag ito makaramdam ng konsensya pagkatapos ay nawala ito sa sarili niya at sinabi ang buong kwento tungkol sa mahiwagang panulat. Binuksan ni Juan ang safe upang ipakita sa kanyang ang panulat ngunit isang kalamidad ang dumating. Ang asawa ng kanyang ex ay naglagay ng hidden camera sa damit ng kanyang asawa at nakita at narinig ang lahat ng sinabi ni Juan at ngayon alam na nito ang sikreto ng panulat. Samantala ang opisyal ng pulis ay binabasa ang report tungkol sa isang Ferrari na misteryosong nawala sa isang auto expo at ito ang kaparehong Ferrari na nakuha ni Juan. Personal na nagtungo ang opisyal sa kanyang bahay at sinabi nito sa kanila na ibigay ang mahiwagang aparato na tumutulong sa kanila at nagbabala na ituturing silang mga magnanakaw. Gayunpaman dahil wala pang batas para sa mga magic walang isasampang kaso sa kanila kung susunod sila at isusuko ang panulat. Hindi nag-alinlangan si Juan at handa nitong ibigay ang panulat sa mga pulis ngunit ang problema ay nawawala ito. Napunta ito sa kamay ni Lee at sinimulan niya itong gamitin sa tulong ng kanyang assistant at ang unang ginuhit ni Lee ay isang art gallery na palagi nitong pinapangarap na magkaroon siya. Pagkatapos ay gumuhit ito ng mga royal na kasuotan at isang lumang imperial na palasyo katulad ng historical na palasyo sa China at ninakaw ang imahe nito. Itinali nito ang kanyang asawa at pinahirapan nito pagkatapos ay gumuhit ito ng magandang babae mula sa cover ng isang magazine upang maging totoo at pakasalan niya ito. Ang babae na lumahok sa beauty pageant ay biglang nawala at napunta sa mundo ni Lee at ang lahat ng ginawa nito ay nagpadali sa mga pulis na mahanap siya. Pinaliwanag ng opisyal kay Lee na ang panulat ay hindi lumilikha ng bagay ngunit inililipat niya ito mula sa ibang lugar at ibig sabihin na nagnanakaw ito. At sa kabila ng lahat iginiit pa rin ni Lee na wala itong ginawang masama at ang ginawa lamang nito ay gumuhit. Pagkatapos ay inimungkahi ng kanyang assistant na gamitin nito ang panulat at gumuhit ng bagong planeta upang makatakas sila kung saan malayo sa mga pulis. Kaya iginuhit nito ang isang spaceship at lumitaw ito sa harapan nila habang bumaba ang mga alien sa labis na galit at nagtatanong kung sino ang nagpatawag sa kanila at hinihiling malaman kung nasaan ang kanilang panulat. At sa mga sandaling yon ang lahat ay nagulat nang makita nila na gumuhit ng tangke si Lee at sumakay sa loob kasama ang kanyang mga assistant at itinutok ang kanyan sa alien upang tapusin sila.
Ngunit ang mga alien ay madaling ibinalik ang kanyan sa kanila at malinaw na ang kanilang pisikal na lakas ay mas higit sa mga tao. Binuntal nila si Lee bilang parusa sa kanyang ginawa at kalaunan ay sumuko ito at ibinalik ang kanilang panulat. Ngunit ang isang alien ay labis ang galit nang makita nito na ang aparato ay nagmukhang panulat. Lumapit si Juan at ipinagtapat na siya ang nag-modify sa aparato upang magmukha itong panulat at walang kinalaman si Lee. Ang alien ay humanga sa katapatan ni Juan at konsensya at sinabi ng alien na ang kanilang planeta ay halos katulad ng kanila kung saan may kabutihan at kasamaan. Nagpasya ito na kunin ang kanilang aparato at umalis ng mapayapa, ngunit bago sila umalis humiling si Juan sa mga alien ng huling pabor na ibalik ang lahat na nilikha ng panulat pabalik kung saan ito nagmula. Pumayag ang alien at mula doon ang lahat ay bumalik sa dati pati na rin ang paningin ni Tien. Napansin ng mga alien na ang lugar ay puno ng mga sasakyan ng pulis at helicopter at ang sitwasyon ay naging delikado at napagtanto nila na lahat ng ito ay dahil sa kanila. At dahil ang kanilang spaceship ay bumalik din sa orihinal nitong lokasyon, wala silang masasakyan pabalik, kaya naman tumakbo ang mga ito ng napakabilis upang makatakas bago pa sila mahuli ng mga tao. At pagkatapos nito inaresto ng mga pulis si Lee at ang mga assistant nito sa kasong pagkidnap sa beauty queen na nakuha mula sa magazine at ginawang hostage. Ang asawa ni Lee ay lumapit din at humiling ng paumanhin kay Juan at sinabing wala itong alam na hidden camera sa kanyang damit at wala itong kinalaman sa ginawa ni Lee, at doon natapos ang kwento ng mahiwagang panulat. Ang buhay ay bumalik sa normal at wala nang gustong bumili ng mga sining ni Juan, at nalaman natin na si Tien ay binuksan ang kanyang beauty salon at pinakasalan nito si Juan at nagkaroon sila ng magandang anak. Hanggang sa muli mga idol, salamat sa panonood, love you.